Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay tayo ng update dito sa patapos na PVL reinforcement sa ating bansa at bukas na nga po itong finals. Talagang dito na natin malalaman sino nga ba talaga ang team na pinakaangat sa lahat at mag-uwi ng championship. Okay, at the same time atin rin pag-uusapan itong MVP race between Ivy Lacsina at dito kay Bernadette Pons, kasi talagang sila yung pinagsasabong ngayon ng mga netizen online at yung mga volleyball supporters kung sino nga ba talaga sa kanilang dalawa ang tatanghalin bilang most valuable player dito sa PVL reinforcement. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So mga kapolitika, bukas na po ang finals dito sa PVL reinforcement at talagang excited na ang lahat kung sino nga ba talaga ang magcha-champion at sino talaga ang mananalo at mag-uwi ng championship or gold medal dito sa PVL reinforcement. Okay, pero ngayon ang talagang mainit sa social media is itong tunggalian, talagang competition nila Bernadette Pons at ni Ivy Lacsina. Dito is magbibigay tayo ng ating opinion at ibibigay rin natin mga kapolitika yung mga statistics nila, kasi itong MVP race is hindi naman basta-basta yan. Kinakailangan na every points yung at every defense ng isang player ay talagang ini-scrutinize yan kung sino nga ba talaga yung pinaka-deserve at talagang tatanghalin bilang MVP dito sa individual players sa ating PVL reinforcement. No, ngayon mga kapolitika, dito tayo sa side ni Bernadette Pons. Base dito sa sa post sa social media, sa elimination round is yung puntos na nakuha ni Bernadette Pons is 121 yung kanyang attacks, 5 blocks and 5 aces. Okay, so dito naman sa quarterfinals is 15 yung kanyang attacks and then 1 ace. And sa semis is 28 points. Dito yung nakuha niya dito sa attacks. And dito naman mga kapolitika, kay Ivy Lacsina ay sa elimination round 113 yung kanyang attacks, 14 blocks and 1 ace. And sa quarterfinals is 10 attacks then 2 blocks. And sa semis naman is 17 points yung kanyang attacks, 1 block and 1 ace. So officially yun po ang naging score ng bawat player dito na nagtutunggali sa MVP. Kasi merong mga information mga kapolitika na pinapalabas online na yun daw ang official na magiging awardee dito sa mga individual players. Okay, and actually meron ngang mga nagsasabi na ang magiging middle blocker daw is itong si Acuna or si Acuña or si Baron. And dito naman sa opposite hitter ay either si Soltones, si Gumabaw or si Pons. And then si Negrito is itong best setter. Import is si Oli Ocaro at sa best libero is itong si Ravena. At ang most valuable player daw is itong si Lacsina. Okay, now ngayon mga kapolitika is ating himay-himayin kasi di ba na-postpone yung laban nitong nakarang araw dahil dito sa bagyong Enteng. So na-move siya sa dito sa Wednesday, which is bukas na po yan. At merong bagong update ngayon na kung saan itong Akari Chargers daw is hindi daw sasali dito sa PVL Invitational. So ibig sabihin is bukas lang sila maglalaro, then after that is ibibigay na sa ibang team yung slot, kasi 4 na team supposed to be yung maglalaro dito sa PVL Invitational. But sad to say na itong PLDT at Akari Chargers is nag-refuse na. Okay, ang sinasabi nga ng iba ay baka nahiya na raw itong Akari na ipagpatuloy pa yung race nila doon sa Invitational dahil nga doon sa kontrobersya at iskandalo na nangyari between Akari at itong sa PLDT. Okay, but on the other hand, dito is yung MVP mga kapolitika is ating timbangin, kasi dito naman is equal yung ating mga ating opinion at nagbibigay tayo ng ating sariling commentary base sa ating nakikita. Okay, so dito is sa side naman ni Bernadette Pons is yung talaga yung advantage sa kanya is yung kanyang consistency. Okay, kasi itong MVP is hindi lang naman iisang side yan or isang portion ng laro ang kinukuha. Kinakailangan tinitimbang yan kung yung digs mo, yung receive, yung pag-serve mo, at the same time yung depensa. Okay, para kumbaga all around player ka kung ikaw ay tinatawag na MVP. So ganun po yun ang talagang definition kung ikaw ay MVP. Kasi itong si Bernadette Pons ay talagang hindi natin maipagkakailan na siya yung nag-fill in the blank dito sa puwersa na nawala sa sa Creamline Cold Smasher, kasi nga hindi nakapaglaro si Valdez
si Tots Carlos at si Gemma Galanza. So siya yung pumuna dito sa blanco ng Creamline Coal Smasher. Okay, kasi hindi naman pwedeng puro import lang, kinakailangan na meron ring local player na magiging substitute doon sa nawala na mga players, na mga key players ng Creamline Coal Smasher dito sa katauhan mga kapolitika ni Bernadette Pons. Kasi even nga doon na sa All Filipino Conference na andun sila Galanza, si Valdez at si Tots, ay talagang kung kasi sablang ito dati, di ba? So pag sinasabi itong si Bernadette Pons ay talagang kuha niya yung laro at naging game changer siya, at minsan nga siya pa yung naging reason bakit nananalo yung isang team sa pinaka-crucial na mga moment. Okay, so ganun po yun mga kapolitika. At sa mga depensa, sa mga digs, at talagang sa mga service mga kapolitika ay nagpamalas ng kanyang talento itong si Bernadette Pons. Okay, now dito is sa side naman ni Ivy Lacsina, is ang advantage kasi kay Ivy Lacsina, even though hindi masyadong katangkaran itong si Bernadette Pons, ay talagang wag mo siyang ismulin kasi ang sabi nga doon ni diba ni ay Kath Bell, itong import ng Cheritigo, ay daw itong si Bernadette Pons crafty daw maglaro. Kumbaga may diskarte, hindi lang siya palo ng palo, may diskarte siya at alam niya kung saan niya ilalagay yung bola. So ganun po ang description, pagka-describe ni Kath Bell dito kay Bernadette Pons. Now on the other hand, ang advantage ni Ivy Lacsina dito kay Bernadette Pons ay talagang height lang mga kapolitika. Although talagang pumupuntos itong si Ivy Lacsina, meron rin mga times na yung weakness ni Ivy Lacsina ay yung errors. Okay, talagang meron niyang time doon na kung saan is 10 points yung ibinigay ni Ivy Lacsina dito sa kalaban dahil sa kanyang mga errors. Sa one set lang yun mga kapolitika. Okay, even though wala pa namang talo itong kanyang team, but doon sa mga sa round 1 nung itong PVL reinforcement ay merong time doon na 10 itong naging error ni Ivy Lacsina, which is very unusual. Okay, so ito yung kanyang dapat bantayan kasi bukas na po yung final, baka ito yung maging reason, maging downfall ng kanyang team. Okay, so dito is dapat bantayan yung error na kung saan laging kinukomit ni Ivy Lacsina, most especially ito sa mga pagsiserve mga kapolitika. Okay, so ito talaga yung weakness ni Ivy Lacsina, yung mga errors kung ikukumpara mo dito kay Bernadette Pons. And at the same time, kasi kung maganda naman or nasa condition naman itong si Ivy Lacsina, nagko-commit rin siya ng mga aces. Okay, and in fact marami nga siyang mga blocks kung ikukumpara mo dito kay Bernadette Pons kasi nga yung advantage niya sa height. But on the other hand mga kapolitika, mas talagang kapanipaniwala at mas deserve na ibibigay yung MVP dito kay Bernadette Pons. Okay, kasi talagang even though may height itong si Ivy Lacsina, sa dito sa mga other parts dito sa digs at sa receive ay talagang lamang na lamang itong si Bernadette Pons. So itong ginagawa ngayon ng mga netizen online at itong talagang ipinagsasabong sila, talagang ginagawan sila ng mga issue kasi itong ang MVP race ay talagang napaka-importante yan kasi kumbaga ikaw yung star of the play. Okay, ikaw yung talagang pinaka-importanting player dyan sa torneo na yan. So ito talaga yung pinakamainit ngayon na pinag-uusapan at pinagdidebatihan online kung sino ba talaga ang maging MVP. But then sa sinasabi nga natin is mas deserved ni Bernadette Pons na siya yung ibibigay sa kanya yung award bilang most valuable player mga kapolitika. Okay, kasi dito naman is fair yung ating nakikita at yung yung talagang determination ng bawat player is andyan lang yan. Okay, but sa performance yan magkakatalo. Okay, so mga kapolitika, so far ito yung naging update natin dito. Bukas na po again yung maging championship or final round dito sa PVL reinforcement, and gaganapin po ito dito sa PhilSport Arena 4 PM yung para sa third place. And then sa championship or sa final round mga kapolitika is 6 PM na po yan. Okay, so sino sa tingin nyo ang mas deserve na maging MVP dito sa nagaganap na PVL reinforcement? Ito bang si Ivy Lacsina or si Bernadette Pons? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.